sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Umpisa pa lamang ng programa mo, sinabi ko na sa sarili ko na isang araw ay magpapadala din ako ng sulat sa inyo kapag masaya na ang love story ko. At heto na nga, sumulat na ako kasi heto na ang tamang pagkakataon para maibahagi ko sa inyo ang kwento ng buhay, pag-ibig ko. Para sa lahat ng mga nakikinig. Papadudod ako si Janine at sisimulan ko ang kwento ko noong nagtatrabaho ko sa isang butika noong taong 2020 bilang isang sales clerk. Masaya ako sa trabaho ko at sa butikang yon umiikot ang buhay ko. Doon ko kasi nakilala ang mga naunang pag-ibig ko. 5 ang naging bahagi ng buhay ko noon at hindi rin nagtagal ang mga yon. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa at patuloy akong naging positibo na isang araw ay mahanap ko rin ang aking perfect guy. Hanggang sa isang araw ay hindi ko inaasahan na darating pala si Mr. Right doon mismo sa butikang pinagtatrabahuhan ko. Hoy Janine, para ka ng timang dyan. Sino ba yung tinatanaw mo dyan at kinikilig ka? Pabulong na sita sa akin ang aking kaibigang si Marites. Ano ba? Huwag kang mangulo dyan. Pabulong ko namang saway sa kanya. Nakita ko namang iginala din ni Marites ang kanyang paningin sa paligid. Parang nahuhulaan ko na kung sino yung kinikiligan mo dyan, ha? Napapangisin niyang sabi sa akin. Kinikilig ka dun sa customer na foreigner, no? Bulong pa niya sa akin. Napahagik-hik naman ako. In fairness ha, nahulaan mo. Ang gwapo niya kasi, no? Tapos ang ganda pa ng boses. Mr. Romantico ang datingan. Ikaw Marites, huwag mong sabihin sa akin na hindi ka kinikilig sa lalaking yun ha. Kasi hindi ako naniniwala sa'yo. Wika ko. Kung kinikilig ka sa kanya kanina, bakit si Arn yung pina-serve mo doon sa foreigner? Bakit hindi ikaw ang nag-serve? Usisa niya sa akin. Alam mo naman, limited supply lang ang English ko. Nakakaya kung magkalat ako sa harapan niya. Katuwiran ko. Ayan tayo patay tayo dyan. Siguro naman Janine hindi mo naman siguro binalak na magka-jowa ng foreigner kasi kulang-kulang sa communication skills mo. Biro pa ni Marites sa akin. Grabe ka naman. Kahit na limited lang ang English ko. Pero kapag nagkagipitan na lumalabas din yung nababaon kong English, no? At saka hindi naman siguro magiging hadlang yung lingwahe kung sakaling maging jowa ko isang foreigner. You know, action speaks louder than words. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Nanlaki ang mga mata ni Marites sa pagkagulat sa sinabi ko. Wow, straight English yan ha. Pero Janine, balak mo talagang magkaroon ng jowang foreigner? Curious na tanong pa niya sa akin. Hindi naman pero kung yung foreigner kanina ang magiging jowa ko, why not, di ba? Kinikilig kong sagot sa kanya. Mamayang kaunti ay nagulat kaming pareho nang bumalik yung foreigner sa aming butika at lumapit ito sa aming dalawa. Nagpresenta naman ako para asikasuhin ang foreigner naming customer
Konti lamang ang binili niya kaya mabilis ko naman siyang nasikaso. Since there are no customers in line, can we chat for a while? Nakangiting wika sa akin ng foreigner. Tumingin naman ako sa paligid at wala ngang masyadong customer dahil COVID pandemic at nasa mataas na alert level ang Metro Manila noong time na yon. Anyway, let me introduce myself. I'm Travis. Travis? Nice name. Puri ko sa kanya. Are you American? Tumango naman siya bilang sagot sa aking tanong. Yup, I'm American. By the way, how about you? What's your name? I'm Janine. Janine. Nice name too. I like it. Puri din niya sa akin. By the way, if you don't mind, can we be friends? Tanong niya sa akin. Naagad ko namang sinagot. Of course, yes. We can be friends. Pagkatapos noon ay hiningi niya ang aking cellphone number at agad ko naman yung ibinigay sa kanya. Thanks Janine, I will call you later. So that's all for now. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Travis. Napangiti naman ako at sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makalabas siya ng butika. Ikaw te, mahilig ka rin kumirengking ha? Binigay mo kaagad ang cellphone number mo? Natatawang wika ni Marites sa akin. Hinihingi niya kaya binigay ko. Besides, hindi ko naman siya pwedeng hindian. Customer siya Pero te, may narealize ako kanina. Mahirap palang kiligin, kabahan at lumandi ng sabay-sabay. Biro ko na lamang. Pero deep inside ay natutuwa ako noon na makipagkilala ang isang taong katulad ni Travis. Samantala hindi ko makalimutan si Travis at iniisip ko pa rin siya hanggang sa makauwi siya ng bahay. Hindi ko makakalimutan ang amoy porma at aura pa lang niya na halatang stateside na. Ewan ko ba pero noong una ko siyang makita ay talagang na love at first sight na ako sa kanya. Kaya nga nung hiningi niya ang cellphone number ko ay sobra talaga akong nataranta. Halos marinig na nga sa buong butika ang tibok ng puso ko sa sobrang kaba. Sa kabilang banda ay napapaisip din ako kung bakit hiningi noon ni Travis ang cellphone ko. At nung araw na yon ay inabangan ko talaga kung magte-text sa akin ang Amerikanong yon. At nagbunga naman ang paghihintay ko, Papa Dudut. Dahil noong araw ding yon ay nag-text sa akin si Travis at yon ang naging simula ng komunikasyon namin. Sa madalas naming communication ni Travis ay nagkaroon ako ng pagkakataon na malaman ko ang tungkol sa kanyang buhay. Nalaman ko rin kung anong pagkatao at personality ang meron siya. At masasabi ko namang swak na swak kaming dalawa. Very compatible kami kumbaga. Papadudot bukod sa text at tawag ay madalas din akong bisitahin ni Travis sa butika at pinapasalubungan niya ako ng mga pagkain. Grabe, inggit na inggit sa akin ang mga kasamahan ko. Dahil sobrang sweet sa akin ni Travis kaya tuloy tinutukso nila ako noon na bagay raw kaming maging sweethearts. O ayan ka na naman Janine, kinikilig ka na naman dyan. Buti na lang at wala tayong customer ngayon kasi kung hindi pagkakamalan ka nilang baliw. Teka, bakit ka ba kinikilig ha? Si Travis ba? O sisa sa akin ni Marites? Oo te, kasi kaya ako kinikilig ang sweet niya kasi kahapon. Nung nagkita kami, kwento ko sa kanya. Talaga? Wow Janine. Sige ikaw na ang maganda. Manghang sabi ng kaibigan ko. Pero teka, naliligaw na ba siya sa'yo? Tanong pa niya sa akin. Tatapatin na kita Marites. Hindi pa nanliligaw sa akin si Travis. Pero palakaibigan siya at saka galante. Pagtatapat ko. Ganon? Akala ko ba naman nanliligaw na siya sa'yo? Medyo disappointed na wika ni Marites sa akin. Pero malay mo Marites, isang araw manligaw siya sa akin. Kinikilig kong dagdag sa sinabi ko. Pero mabalik tayo. Ano naman yung pinagkukwentuhan ninyo ng Amerikanong yun?
Agad ko namang kinuwento kay Marites ang mga napagkwentuhan namin ni Travis. Marami rin tulad na lang ng madalas siyang bumisita sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, 4 na beses na raw siyang bumibisita dito. Gusto raw niya yung mga tanawin, pagkain at saka raw yung kulturang Pinoy. Nasabi rin niya sa akin na gusto raw niyang matuto ng Tagalog. Hindi na pala siya bago rito sa Pilipinas, ang sabi ni Marites. Pero alam mo ba, nasabi rin ni Travis sa akin na meron pala siyang dating fiancé na Pinay. Kaya siya madalas na narito sa Pilipinas. Kaso hindi rin natuloy ang kasal nila kasi niloko lang pala siya ng babae. May ibang boyfriend na Pinoy tong fiancé niya at doon daw ito sumama. Siyempre nasaktan daw doon si Travis. Alam mo ba Marites, sa totoo lang naawa ko sa kanya habang kinikwento niya yun. Ang lungkot nga, wika ng kaibigan ko. Pero sabi sa akin ni Travis na naka-move on na raw siya doon. Sabi ko naman sa kanya maghihintay lang siya dapat at makikita rin niya yung babaeng destiny niya pagpapatuloy ko. Tapos ano pa yung kinuwento niya sa'yo? Tungkol naman sa buhay niya sa Amerika? Sunod-sunod na tanong ni Marites sa akin. Napapaisip tuloy ako noon na bagay talaga sa kanya ang pangalan niya. Mahilig kasi sa juicy scoops. Samantala'y nagpatuloy naman ako sa pagkukwento nang nalaman ko ang tungkol sa live story ni Travis. Marami pa siyang kinuwento sa akin tungkol sa pamilya niya, sa sarili niya, basta marami. Na-inspire din ako sa kanya kasi kinuwento niya sa akin na nagsusumikap siyang magtrabaho para makapagtapos ng kolehiyo. Pinag-aral din niya yung mga nakababatang kapatid niya. Wow naman, nakaka-inspire nga. May paghangang wika ng kaibigan ko. Maya-maya ay may tinuro siya sa akin nang sundan ko yon ay si Travis pala ang paparating. May dalang flowers and imported chocolates para sa akin. Good evening sir, how can I help you? Magiliw na bati ko kay Travis. Oh please don't call me sir. Natatawan niyang sagot sa akin. Pagkatapos noon ay ibinigay niya sa akin ang mga dala niya. Anyway, please accept my present for you. Sabi pa niya sa akin. Agad naman ako nagpasalamat sa kanya. I really appreciate all your gifts you gave to me. Sabi ko pa sa kanya. Pagkatapos noon ay nag-volunteer siyang ihatid ako sa aking bahay pauwi dahil ayon sa kanya ay delikado nang umuwi kapag gabi. Natuwa naman ako sa kanyang chivalry kaya pumayag na rin ako magpahatid sa kanya papauwi. Samantala umalis muna si Travis dahil dumarami na ulit ang customers ng butika. Pero sabi niya na maghihintay siya sa akin sa coffee shop na katapat ng butika namin. Wow naman Janine, may tagahatid ka pa. Tapos bibigyan ka pa ng chocolates. Ikaw na nga ang bongga. Wika sa akin ni Marites nang matapos na naming maasikaso ang lahat ng customers na nasa loob. Well ganyan talaga Marites, iba talaga ang beauty ko no pang USA. Charing, biro ko. Pero Janine napansin ko kanina may spark sa mga mata mo habang kausap mo siya. Teka umamin ka nga. In love ka na no? Magkaibigan lang kami. Dinay ko sa kanya kunwari pero lahat ng sinabi kong yon ay labas naman sa ilong. Sus padinay-dinay ka pa. Sa kilos mo kanina na paghahalataan na gusto mo ang lalaking yon. Natatawan niyang balik sa akin. Mabait ka naman, exotic, lovable, caring. Hay nako. Ngayon pa lang Janine sinasabi ko na sa iyo may naaamoy na akong love team. Ang sabi ni Marites na buo ang suporta sa amin ni Travis sakaling maging kami in the future. Papadudot nagpatuloy pa ang closeness namin ni Travis. Doon ay nakilala ko siya ng lubusan. Isang mabait, faithful, hardworking, caring at thoughtful si Travis. Kaya hindi ko namamalaya noon na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Samantala'y hindi ko rin akalain noon na mahuhulog din pala ang loob sa akin ni Travis. Isang araw naman habang nagkakape kami sa katabing coffee shop ay napansin ng aking kaibigan ang aking pananahimik kaya curious itong nagtanong sa akin. Kumusta na ba kayo ng kaibigan mong Amerikano ha? Naalala ko yung eksena kagabi
habang kausap ko si Travis sa phone. Nagtapat sa akin ang pag-ibig si Travis kahapon. Pag-amin ko. Nakita ko naman ang excitement sa mga mata ni Marites nang ikwento ko yon. Talaga, ano naman ang sagot mo sa kanya? Hindi. Naglaho noon ang excitement niya, so nireject mo nga siya. Hindi ko tinanggap ang pagmamahal niya sa akin, hindi dahil ayaw ko sa kanya. Pero nabigla ako at saka hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Naguguluhan ako sa mga naramdaman ko para sa kanya eh. Paano naguguluhan? Huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy. Mahirap i-explain, friend. Para bang mahal ko siya pero natatakot ako. Natatakot ka para lokohin ka lang niya? Panunuri niya sa akin. Oo, pero Marites, aaminin ko sa iyo. Mahal ko si Travis. Kung mahal mo pala siya bakit ka natatakot? Kung mahal mo siya at nararamdaman mo na mahal ka niya, huwag kang matakot, magtiwala ka sa kanya. Janine, kung tutusin, si Travis mismo ang dapat matakot na magmahal kasi minsan na siyang niloko. Pero tignan mo, tuloy lang siya sa pagmamahal. Minahal ka niya kasi tiwala siya sa iyo. Na hindi mo siya sasaktan, hindi tulad ng ex niya. Kaya ikaw, bakit hindi mo subukan magtiwala sa kanya? Paliwanag niya sa akin. Hindi naman pagtitiwala ang issue rito, friend. Kaya ako siya hindi muna sinagot kasi ayaw ko namang gumawa ng biglaang desisyon na hindi ko man lang napag-iisipan. Katwiran ko. Pailing-iling si Marites habang nagpapatuloy sa pagbibigay ng kanyang opinyon. Ang pag-ibig naman hindi pinag-iisipan kundi nararamdaman, hindi ba? Kung sa bagay may punto ka, pagsang-ayon ko naman sa kanya. Aminado ka naman siguro na mahal mo siya. Kaya bakit mo pag-iisipan yon? Oo, hindi masamang pag-isipan ang bawat desisyong gagawin mo para sa buhay mo, pero ang tandaan mo huwag kang matakot na sumugal. Oo, sa pagsugal mo sa pag-ibig maaring manalo ka o matalo. Pero ano man ang maging resulta, sigurado akong may matututunan ka. Matalo ka man sa pagsugal mo kay Travis at least sinubukan mo at wala kang panghihinayang. At saka sa tingin ko naman mukhang hindi ka kayang lokohin ni Travis. Paliwanag pa ng aking kaibigan. Anong gagawin ko, friend? Napatingin naman sa akin si Marites na parang alam ko na ang sagot sa katanungan ko. Sundin mo lang kung ano yung sinasabi ng puso mo, that's it. Papadudot nung unang beses magtapat ni Travis ng pagmamahal sa akin ay hindi ko tinanggap kasi nag-aalinlangan ako dahil baka lumabas na panakibutas lamang ako since nanggaling sa isang failed relationship si Travis. Bago pa lamang kami nagkakakilala. Pero sa mga pinakita at pinaramdam sa akin ni Travis I just realized na totoong pagmamahal nga yung sinasabi niya at ibinibigay niya sa akin. Tinanggap ko na rin ang pagmamahal niya sa akin at hindi naman ako nagkamali dahil naging masaya naman ako sa piling ni Travis. Ang inihiling ko na lamang noon sa Diyos ay sana'y wala ng katapusan ang kaligayahang natatamasa namin ng taong lubusan kong minamahal. Papadudot naging masaya naman ang relasyon namin ni Travis. Although hindi talaga maiiwasan na dumating ang mga pagsubok sa relasyon namin. At sa awa naman ng Diyos ay nasosurvive namin yon. Papadudot ginawa ko ang lahat para maging masaya si Travis sa piling ko at nagtagumpay naman ako. Samantala isang araw ay nagulat na lamang ako na makatanggap ng hate messages mula sa mga taong hindi ko kilala. Nagtaka ako at nag-imbestiga, laking gulat ko na lamang na malaman kong mga kaanak pala yon ng Pinay ex-girlfriend ni Travis. Hindi ko na lamang yon pinansin dahil hindi rin naman ako affected. Pinakita ko yon kay Travis at natawa lamang siya, telling me na losers lang ang mga taong yon. Kinagabihan naman ay nagpasya kaming mag-dinner ni Travis, Papadudot. Sa isang mamahaling restaurant sa Timog. At dahil nga December 2020 noon ay hindi kami magkatapat
at 1 seat apart kami sa upuan. Idagdag pa ang plastic na harang na naghihiwalay sa aming dalawa. Ganon pa man ay nagawa pa rin naming maging romantic ang aming dinner. Napansin ko na malungkot siya na siya ko namang ikinabahala. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon ay tinanong ko siya. Nung una ay sinasabi lang niya sa akin na ayos lang siya at walang sakit. Pero later ay hindi na rin siguro niya natiis kaya ipinagtapat na niya sa akin ang katotohanan. Janine, I really enjoyed spending the whole day with you. Definitely I will miss it when I go back to the US for a while. Malungkot niyang wika sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ha? You will return to your country? So it means… Papa Dudut, hindi ko na may tago noon ang lungkot sa mukha ko. No, don't worry. I will go back here in the Philippines. I'll just visit my parents in the US, but I promise I will go back because I love you. I want to be with you. Janine, you know me. I don't break my promises. Paniniguro sa akin ni Travis na agad ko din namang pinaniwalaan. By the way, Janine, with regards to my status, about my panliligaw? Tanong pa niya. Nagulat at natuwa naman ako na alam niya yung word na panliligaw. I've been courting you since last month, I think. Well, when will I receive your yes? If you like, I will answer it today. Nakangiti kong sabi sa kanya. Really? So what is your answer? Nakafocus ang atensyon noon ni Travis sa akin. Agad ko namang binigyan siya ng kasagutan. My answer is yes, I love you and I want to be your girlfriend. Oh yes, finally, thank you Janine. I love you. I love you so much. This day is definitely the most memorable day of my life. Wika naman niya sa akin. Nagulat pa nga ako na tumalon siya na parang bata dahil sa sobrang saya niya. So after visiting your parents in the US, you'll fly back in the Philippines? Definitely yes. Sagot niya sa aking tanong. I will be back because I want to be with you, Janine. Thank you so much for giving me a chance to love you. And I also promise I will be the best boyfriend for you. Pangako pa niya sa akin. And I will be the best girlfriend you've ever met. Sabi ko rin sa kanya. At doon ay natanggap ko ang unang halik mula sa kanya. Papa Dudut, dahil naroon sa Amerika ang kinabubuhay ni Travis ay madalas siyang bumalik doon na siya namang nagdudulot sa akin ng labis na kalungkutan. Tinis ko ang lahat ng yon alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya. Pero kahit na magkaiba man ang oras namin ay hindi pa rin namin hadlang yon. Dahil nagpatuloy pa rin ang komunikasyon naming dalawa at sa pamamagitan ng paglalaan niya ng oras sa akin para makausap ako ay napatunayan kong mahal na mahal ako ni Travis. At ayaw niyang mawala ako sa piling niya. Samantala ay hindi rin nagtagal si Travis sa Amerika at muli siyang bumalik sa Pilipinas para makasama ako. Doon ay ipinakilala ko na siya sa mga magulang, kamag-anak at kaibigan ko. At lahat sila ay nakasundo ni Travis dahil sadya namang palakaibigan at mabuting tao ang boyfriend ko. Isang araw, O Janine, kumusta naman kayo ni Travis ha? Usisa sa akin ang aking kaibigan na si Marites habang break time namin. Well, I can say we're getting stronger and stronger, ang sabi ko sa kanya. Napangiti naman ang aking kaibigan. Wow ha, lumilevel up na ang English mo te. Naku, dapat na talagang maging Mrs. Redmayne ka na. Nga pala, kailan ang balik ni Travis sa Amerika? Sa susunod na linggo pa. Kailangan talaga niyang magpabalik-balik sa Amerika kasi naroon ang trabaho niya. Kwento ko naman. Kung babalik siya dito, aba magastos yun ha. Yung pabalik-balik. Kung sabagay, iba naman ang mayaman, aniya. Sa totoo nga lang gusto kong wag nang umalis si Travis. Gusto kong palagi ko na lang siyang nasa tabi ko. Kung pwede nga lang akong sumama sa Amerika, ang sabi ko naman. Di magpakasal na kayo para makakuha ka na ng green card, mungkahin ni Marites sa akin. Ikaw naman, hindi naman ganong kadali yun.
Na-curious naman siya sa sinabi ko at nagtanong, "Hindi ka ba inaalok niya ng kasal?" "Hindi pa eh. Pero kumbinsido naman ako na darating din kami dyan." Ang sabi ko sa kanya na buo ang aking kumpiyansa. Papadudot wala sigurong mapaglagyan ng saya ng aking puso sakali mang alokin ako ng kasal ni Travis. Una, wala naman kaming problema sa kanya-kanya naming pamilya. Katunayan ay botong-boto pa nga mga magulang at kapatid ko kay Travis. Ganon din ako sa pamilya ni Travis na na-meet ko noon via Skype. Nagpapasalamat pa nga sila sa akin kasi binigyan ko raw ng direksyon ng buhay ng kanilang kapamilya. Samantala kinagabihan ay isang sorpresa ang aking natanggap. Nagulat na lamang ako nang mapaaga ang pag-uwi ng aking boyfriend. As usual ay meron siyang mga dalang imported chocolates at iba pang mga mamahaling regalo. Pero higit pa na nagpagulat sa akin nang may kinuha siyang malit na box sa kanyang suot na jacket pagkatapos ay binuksan niya yon sa aking harapan. Isang gold and diamond engagement ring. "Janine, will you marry me?" Ang tanong niya sa akin na kapag sinagot ko ay siyang magpapabago ng aking buhay. Hindi ko naman mapigilang umiyak ng sandaling yon. Actually, it is my long-time dream to be married to a man whom I love most. Well, back to your question. Yes, I will and I'm ready to marry you anytime because you're the man I love. Sagot ko naman sa kanya. Agad naman niya akong niyakap at hinalikan sa noo. Well, once I return to US, I will get you a fiancé visa and we will be married there. I will also marry you here in the Philippines. Double wedding celebration. Isn't that great? Sabi pa niya sa akin. But it costs a lot, you know. Pag-aalala ko ng kaunti. Bagamat ayos lang naman din sa akin ang isang simpleng kasal. Don't worry, I will shoulder all the expenses. Actually, I really don't care about the cost. But what is important is I want you to be my wife and I want to be with you forever. I love you, Janine. Paniniguro pa sa akin ni Travis. I love you too, Travis. I'm very happy for having you. Sabi ko pa sa kanya habang lumulutang ako sa alapaap dahil sa sobrang saya ng aking nararamdaman. At yun na nga, papadudot, talagang desidido si Travis na pakasalan niya ako. Agad niyang inasikaso ang mga papeles ko pagbalik niya ng Amerika. Sa kabilang banda ay tinulungan ko siyang makapag-ipon ng pera para sa nakatakda naming kasal. Samantala sa muling pagbabalik ni Travis sa Pilipinas ay nagpasya kaming pumunta ng Boracay kasama ang pamilya ko. Doon ay muli naming napag-usapan ang mga plano para sa aming kinabukasan. Tulad na lamang kung ilan ang gusto naming maging anak at kung saan kami titira. Gusto rin niyang maging permanent na ang pagtira ko sa Amerika at maging naturalized citizen doon in the future. Papadudot sa ngayon ay nakatakda na akong pumunta sa Amerika. Grabe, sobrang excited na nga kami dahil ngayong September, nakatakda ang paglipad ko patungong Amerika para makasama ng lalaking pinakamamahal ko. Nitong December 2022 naman ay ang naging kasal namin sa Las Vegas, Nevada, kung saan ay pinanganak si Travis. Papadudot buo na ang kumpiyansa naming dalawa na kami talaga ang destiny and meant to be. Dahil mula nang kinasal kami hanggang ngayon na pabalik-balik na lamang kami sa Amerika ay naging solid ang aming samahan. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat namin ni Travis sa inyong programa. Sana po'y may bahagi ninyo ang kwento ko sa lahat na nakikinig ngayon. Magkaiba man ang kultura, wika, paniniwala at ugali namin ni Travis ay pinagbuklod pa rin kami dahil sa pag-ibig namin para sa isa't isa. Muli ay maraming salamat sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Janine. Kasama ang aking husband na si Travis Redmayne. Once again ay binabati ko kayo ng congratulations. Napakaganda ng inyong love story at pinatunayan lamang ninyo na hindi barrier o hadlang ang lengguwahe at kulturang kinagisnan para ikaw ay magmahal. Love is a universal language. Lahat, anuman ang inyong nationality ay may karapatang magmahal at ibigin. Maswerte ka, Janine, kasi nakatagpo ka ng isang lalaking mahal na mahal ka.
Maswerte rin sa'yo si Travis kasi minahal mo siya at ipinakita mo sa kanya na isa kang mabuting may bahay. Huwag kang mag-alala. Ang iyong dream husband ay reality mo na. Kaya para sa'yo Janine at Travis, good luck sa mga pagsubok pa at mga endeavors ninyo. God bless sa inyong dalawa and may you live happily ever after. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po